Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video nga pag-uusapan natin ay tungkol sa mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga. So mamaya po mga kadabarkads, 7:15 PM, mapapanood natin itong The First Family. So 'di ba nung nakaraan di po natin napanood 'yan kasi binigyang daan po yung ibang programa. Sabi nga po dito sa inilabas na info ng Kapatid Insider, kasama natin ang The First Family TV5 sa huling linggo ng 2024. Ready na ba ang lahat para sa pamilyang nagbibigay ng ultimate good vibes sa ating Sunday nights? Tara na't manood bukas, which is ngayong araw yon, kasama sina Aga, Charlene, Andres at Atasha. 7:15 PM po yan sa Weekend Trip TV5. And speaking of TV5, nakakuha po ng 93% trust ratings ang TV5 bilang mapagkakatiwalaang source ng news at information. Base sa inilabas na tugon ng masa survey ng Okta Research Inc. Naitala ang pinakamataas na trust rating sa NCR na may 97%, sinundan ito ng Visayas na may 96% at Mindanao na may 94%. Isinagawa ang naturang survey nitong November 10 hanggang 16 sa pamamagitan po ng face-to-face interview sa 1,200 respondents na may edad 18 anyos pataas. Wow! Congratulations naman dito po sa TV5 dahil talaga namang tumaas po ang kanilang trust ratings sa mga taga-NCR by Okta Research po yan. Grabe, talaga nakakatuwa, no? NCR, Visayas, 96% and sa Mindanao, 94%. So, congratulations sa TV5. Samantalang si Bossing Big Soto, habang siya po ay nakabakasyon dyan sa Baguio nitong mga nakarang araw, gumawa po siya ng video na kung saan ay nagpapasalamat po siya dito sa mga nanood ng The Kingdom, yung talagang nakipagsiksikan, pumimila, naulanan para lamang po makapanood ng The Kingdom. Maraming salamat daw po mga kadabarkads, and na-appreciate yun ni Bossing Big Soto. So napansin ko lamang po sa video na to nitong si Bossing Big Soto, talagang ang fresh niya at mukha na naman siyang bata dito. Kung mukha siyang bata, mas mukha siyang naging bata dito mga kadabarkads. Sobrang freshness nitong si Bossing Big. Sabi nga po sa ilan sa mga comment ng netizens sa naturang video, Bossing, para sa akin, ikaw ang best actor. Congrats, Bossing. Congrats The Kingdom for box office film at many awards, Bossing Big, para sa mga Dabarkads. Kapatid, ikaw ang best actor. Congratulations, Bossing, at sa lahat ng bumubuo ng The Kingdom. So yan po para sa ating Dabarkads, para po sa mga naka-appreciate ng pelikula po ni Bossing Big Soto at para po sa naka-appreciate ng husay na pinakita po ni Bossing Big Soto doon. Siya po ang best actor para sa atin. Kasi napakalaking hamon po nito kay Bossing Big Soto kasi 'di ba nasanay tayo sa kanya na comedy yung ginagawa niya, pagpapatawa, 'di ba? Pero ngayon talagang binigay niya yung husay niya dito para magpaiyak, 'di ba? Magdrama po. So, mahirap yung gawin, lalo na at nasanay po si Bossing Big Soto sa pagpapatawa. Kaya dapat lang talaga na ma-recognize siya as best actor kasi hindi po biro yung ginawa ni Bossing Big Soto na magseryoso. No, magseryoso ng acting kasi siya nga po ay nasanay sa comedy. Samantalang si Piolo Pascual naman po mga kadabarkads ay bumisita po at nagkaroon ng meet and greet sa 4 po na mall dyan sa Manila. Una na dyan ang SM Mall of Asia, The Podium, SM Mega Mall, and SM North EDSA. So binisita niya po lahat yung mga mall na yan para po bisitahin yung mga sinihan. So nakita ko nga po yung video doon na binahagi po ng media ko sa ata yun. Pagpasok po nitong si Piolo Pascual doon sa sinihan, grabe po ang tilian
ng mga nasa loob ng sinihan. Grabe talaga yung pagtanggap ng mga tao po dito sa mga cast ng The Kingdom. Samantalang narito naman po ang number of cinemas and screen times ng mga pelikula, no? So, ang dami talaga nitong And the Breadwinner is na cinema, 246. Meron itong 1,068 screen times. And itong The Kingdom 156, tingnan nyo naman po, no, halos kalahati yung cinemas nila. And 689 screen times. So, dun talaga yun kung bakit marami pong kinita nitong And the Breadwinner is nung first day. Dahil wala pong kalahati, no, yung cinema nitong The Kingdom 156 versus 246, 'di ba? So, tsaka na lamang po sila magmalaki na malaki yung kinita nila pag patas na po yung naging laban. Sa first day pa lang yun Kasi first day pa lang lamang na po talaga itong And the Breadwinner is. Pero ang kagandahan dito, ngayon pa lang po nagbabawi ang The Kingdom kasi nagdagdag na po ang mga sinihan ng 100 plus ata kung di ako nagkakamali. Ang dami nilang araw-araw na dinadagdag, ibig sabihin patok sa masa, kaya binibili po ng mga mall. Samantalang nagulat naman po ang mga Dabbercads at ang mga netizen nang mabasa po nila ang tungkol sa retirement na balak po nitong si Bossing Vic Sotto. Nila hindi pa po sila handa. Ayon nga po dito sa post ng Kapatid Insider, after more than 50 years in showbiz, ex-comedian Vic Sotto said he is ready daw to retire anytime soon. In an interview with Tony Gonzaga, Tony Talk Sotto was asked what is his defining moment in his 54 years career in showbiz. The ex-comedian and one of the country's all-time box office king eagerly answered it by saying that he is just waiting po. Nag-iintay na lamang daw si Bossing Vic Sotto for Itbulaga 50th anniversary. Ang totoo niyan, inaantay ko pa. I'm waiting for the 50 years of Itbulaga. Yan po ang sinabi ni Bossing Vic Sotto. He added, oo yun malamang, doon ako mag-retire. So ayan, magre-retire na po si Bossing Vic Sotto after po ng anniversary ng Itbulaga for 50 years. At alam niyo po ba mga Kadavercads, ito po yung mga naging komento ng mga netizen, hindi pa po sila talaga handa. Sabi po dito, parang not okay for me, their presence alone reminds us of great memories as we evolve. Senior na rin ako and I am so happy and feel better if I can watch EB with their presence. TBJ. I can't imagine showbiz entertainment without this trio. They are part of my life kahit they didn't know that I exist. They made my life meaningful. But then of course, what makes them happy made me happy also. That's their choice. Sabi pa po ng isa dito, sana huwag niyong iwan ang Itbulaga. Pwede naman paupo-upo lang kayo, konting salita, bahala ng ibang Dabbercads sa ibang mga gawain. Importante ang presence nyo kasi kung andyan kayo, maalala ng lahat ang nakaraan. Ang kulitan, basta lahat-lahat kung di kayo makita sa Itbulaga, parang ang boring, ang lungkot, nakakawalang ganang manood. Iba pa rin ang andyan na TBJ na makikita sa TV, sa TV5, ganyan kayo kamahal ng Dabbercads sa buong mundo. Sabi pa na isa dito, pag nag-retire si Bossing, sila Jose Wally Paulo na maghahandle ng Itbulaga, kaya na nila yon. So kaya na po nila yon, pero iba po talaga ang Tito Vic and Joey. Talagang doon po tayo nasanay. So nakakalungkot man, masakit, pero kung yan po ang desisyon nila, wala po tayong magagawa kahit sabihin natin na wag muna silang umalis, wag muna nilang iwan ang Itbulaga. Pero kung yan ang gusto po nila, wala po tayong magagawa kundi tanggapin na lamang yung katotohanan na ang TBJ kailangan na pong magpahinga. So kayo ba mga Kadavercads, tanggap nyo po ba na magpapahinga ang Tito Vic and Joey pagdating ng 50th anniversary ng Itbulaga? Please comment down below.